At kailan na po yung possible printing? Yes, ito na napag-usapan ngayon sa Commission N-Bank. Dahil parte natin yung Commission na PRO, we will comply. We will respect, comply, and follow the directive of the Supreme Court. Tatandaan po natin na isang PRO ay pansamantalang remedyo. Hindi po ito ang pinag na desisyon tungkol sa meron ng kaso. Hindi pa po nito sinasabing tama o mali ang Commission of Elections sa naging desisyon po na ito. Kung kaya naman po, ipagpapatuloy namin ang printing ng balota na yung darating na sa akin. Tatapusin namin lahat yung pagbabago ng database. At the same time, yung mismo mga pagsiserialize ng mga balota ay kasama na rin po yung pagbabago ng mga bagong phases ng buong Pilipinas. At sa po gagawin namin sa itong 2 hanggang 3 araw, kung kinakailangan overtime namin, overnight namin ng mga tauhan, gagawin po natin yan. At again, yung pong ngayon din po inaprubahan ng Commission N-Bank, yung strategy na gagawin natin upang mapabilis ang pag-iimprenta ng balot. Gagamitin po namin ang mga machines ng NPO, kasabay ng mga machines na 2 na pinrovide sa amin ng Meru. At hopefully, sana magkaroon tayo ng mga 1.5 production output ng mga balota sa isang araw. Sir, yung kay Francis Leo Marcos, pwede mo malaman bakit po siya na-declare sa results? Ay, nakakapo naman po siya yung past election na senator niya. Ang paniniwala po kasi ng COMELEC, hindi naman porket may partido at hindi naman porket may nakatakbo na nakaraan, hindi mo na pwede i-deklara ng nuisance candidate. Tatandaan natin, hindi naman po yung kakayanan pinansyal o kakayanan material para makatakbo. Again, inuulit po, wala pong dineklara ng nuisance candidate or candidates ang COMELEC sa 117 dahil nasa kawalan ng pera o dahil siya ay mahirap o wala siyang kakayanan na makapagpapanya. Dineklara po silang nuisance sapagkat naniniwala ng COMELEC, they are making a mockery of the electoral process. Hindi seryoso yung pagtakbo. Hindi talaga siya para tumatakbo para mag-offer ng servisyo sa mga mamamayan. At yan po ay madami kaming basihan. Hindi lang po isang aksyon, hindi lang po isang bagay. So kung sa palagay naman po ng iba, mali ang aming desisyon, tama po yan. Dadali kami sa Korte Suprema. Hindi pa naman sinabi ng Korte Suprema na mali ang pag-determine ng COMELEC ng reasons si Mr. Marcos. Pero nakatakbo siya yung bakit nangyari siya? Yung po, siyempre, iba yung komisyon at that time, iba yung present komisyon ngayon, hindi po siguro napansin noon, ay ngayon po lahat nakikita natin. Sapagkat talaga kung binalansin natin, inalam natin talaga, sino ba yung biro-biro lang ang pagtakbo? Sino ba yung talaga namang seryoso? Sino ba yung walang partido pero deserving na tumakbo? Sino ba yung may partido pero hindi naman talaga deserving na tumakbo? Sino ba yung walang partido pero at the same time, hindi natin deserving talaga tumakbo? So yan po lahat ng yan ay kasama na factor in ng COMELEC and Bank ng aming pong dinidesisyonan ang mga nuisance cases. Dalawa po sila ngayon makikiparang sa balota. Para po sino mauna po din sir? Base po sa initial nating verifikasyon sa records, mukha po ang gagamitin na balota, na name kasi sa balota ni Mr. Marcos ay Francis Leo. So Marcos Francis Leo. Si Senator Amy po kasi ay Marcos Amy. So therefore po una po yung F, Senator Amy sa kasakal. Kung magkakagaling po, mauna po yung pangalan ni Mr. Francis Leo kung po sa kay Senator Amy. Just for context sa Francis Leo sa akin, pwede pala yun kahit screen name lang or hindi naman tuloy ng pangalan. Pwede po i-apply yun kung sakali na gamitin mo totoo ng pangalan. Alam niyo po, maaari din po na isang basihan yun sa pagdedeklara ng pang-nuisance sa isang kandidato o hindi ka nagiging makatotohanan o totoo sa mismong country. Of course, pinapayagan naman po kasi ng batas din ang paggamit ng nickname o paggamit ng mismo tinatawag natin stage name. Diba? Pero minsan may nagking-question din, bakit yung stage nila yung ginamit kahit kailan naman hindi naman siya pinala sa tawag na ganyan. O kaya naman talagang ang purpose ng similarity of the name kasi para makalito sa ibang kandidato. So siguro po, kasama po yung kasi sa nalagay sa desisyon namin na ang purpose ay pang-lito rin sa mga botante namin. So tingnan po natin kung ano magiging final na disposisyon ng Korte Suprema. Kasi ang importante, dahil po sa TRO ng Korte Suprema, kasama na po ang pangalan ni Mr. Francis Leo Marcos sa balota na gagawin mo na. Yan yung makakapit yung Ayun po bagay na talagang hindi po masasagot pero siyempre ang purpose din po ng pagtingin po natin ng Section 69 ng Omnibus Election Code sa pagiging reasons nakalagay po kasi doon
ang purpose is to cause confusion among the electorate. Madami na pong tinanggal ang COMELEC dati pa na mga nuisance candidates dahil kaparehas kasi ang pangalan ng mismong lehitimong kandidato. Nangyari po yan sa Negros Oriental. Hindi nga po ba yung pong Digamo. Parehas na Digamo. Halos parehas ang pangalan, letra lang ang pinag-iba. Ganito ang mga mamamayan, nakakuha yung Digamo na yun, kung hindi tayo nagkakamali, 18,000 boto. Pagkatapos diniklara ng Korte Suprema na tama ang COMELEC na talagang nuisance candidate yung Digamo na yun. Anong ginawa, anong sinabi? Dapat ibaliwala ang boto ng Digamo na yun, ibigay at iya ang lahat ng boto niya sa tunay na Digamo at alamin kung sino talaga ang mananalo. Hindi po ba matapos isuma total at i-add ang boto ng nuisance candidate na Digamo na pasama siya sa boto talaga ni Governor Digamo, siya ang nanalo. Inanal namin ang proklamasyon nung naiproklamang Governor Teves at pagkatapos nung naiproklama namin si Governor Digamo. Hindi ko ba nagresulta yun sa pagkamatay ng madami, yung epekto ng mga pagbabago yun sa politika ng Negros Oriental. Siyempre po nakadepende yan sa kanyang legal team. Siyempre sa part naman po ng COMELEC, tapos na po yung kaso sa amin. At this point, wala naman po kami magagawa kung hindi tumalima. Sumunod sa pinag-uutos po ng ating Korte Suprema bilang pinakamataas na korte ng ating bansa. And therefore, kung ano man po yung remedy, maghihintay po kami. But in the meantime, Mr. Leo Marcos is a legitimate candidate in accordance with the PRO of the Supreme Court. Yan ang printing sa Sabado na po ba? Opo, Sabado na po natin gagawin. I-announce din po natin kung baka mas mapapaaga tayo. Kung sakali po dahil sa sipag mo at saka ng aming mga tauhan sa Department at Information Technology, baka po natin matapos na agad by tomorrow. Halimbawa, yung pong paggagawa ng mga ballot faces, pwede po kami magsimula kahit Friday ng hapon, halimbawa. Kasi nga po, sa Sabado, eksakto kasabay naman po ang mock elections. Sa buong bansa, meron po tayong mga piniling mga lugar at sa abroad, meron din po, itutuloy na po natin ang mock election natin. Okay lang yun, sir. May mag-election sa kahit ano. Paano ba? Ano balota po yung Ilan yung gagawin sa pipili? Sabado? Ilan yung balota? Ayun po yung mga ano lang po yung mga test ballots lang po kasi yun eh. So hindi pa talaga kasama din yung mga tunay na pangalan ng kandidato. Yung mga original na balota, sinisimulan po natin gamitin yan, yung tinatawag na final testing and sealing. 10 balota bawat isang presinto, 10 botante na tunay ang boboto at lahat ng teachers na maglilingkod sa bawat presinto. 1 linggo po yan bago mag-eleksyon. Titingnan kung ang lahat ng makina ay gumagana, yung lahat pa ng baterya ay gumagana at fully charged, at yung pag lahat ng election paraphernalia ay naandyan bago muling isil para magamit sa pinakalunes na araw ng halaga. Balota po. Hindi naman po, kasi majority pa rin po ang dalawang divisions ng COMELEC, dalawa pa rin po, magkakaroon pa rin po ng presiding ang bawat division. At the same time, yung NMAC naman po ay 5 pa rin kami. Of course, napakaganda po kung kami ay kumpleto. Sapagkat hindi naman po napipigilan, minsan hindi nakakakuha ng majority para mag-dispose ng isang issue. Sapagkat syempre, minsan nagkakahati-hati sa mga desisyon, sa mga opinion. Kung kaya napakabuti sana, at ang ating panawagan na hindi naman tayo nag-i-influensya sa ating Pangulo. Sana nga po talaga may ma-appoint ka agad dito sa COMELEC na kamahalinhin kapalit po nila upang kahit paano maging normal din rin ang pagkilos at pagtatrabaho ng COMELEC. Ngayon talagang 2 buwan na lang halos ay election na. Sure, walang depende po yun kasi parang lagi Okay. Yung pong Pangulo ng Pilipinas ay meron pong continuing authority mula sa COMELEC. So pagka po ang nag-appoint ay ang pangkagalangalan na Pangulo natin, hindi na po niya kinakailangan humingi pa ng exemption mula sa COMELEC. Kung ang appointment po ay appointment sa armed forces, military, at sabihin na po natin kahit sa COMELEC, yan na po ay automatically accepted. Ayun. Si Commissioner Maceda po ay may mahalagang announcement. Hindi ko ito task force, no? This is a permanent standing committee which we activated for the PSKE and onwards. So wala akong pangangailangan na maglabas ng panibagong resolution in this regard. But we are going to modify the same because we are including in the purview or coverage the committee ay yung tinatawag nating
yung abuse of state resources provisions. This will cover all the ang popularly known as ayuda ban. So, pag-usapan nun natin dito yung bagong tinakda na AKAP, what are the rules for AX to moving forward. We're going to compile and collate our policies on that. Kung kailan sila exempt, kung ano ang covered or kasama sa exemption, kung ano ang mananatili doon dahil siguradong pag-aaralan po namin kung saan po tayo mag-iigpit. Because as we do know, in order to uplift and ensure the public trust in the vote, we're trying to avoid all interference by force, interference by fraud, and interference by funds. That's the reason why the Committee on Contribution was established. Just for the record, bakit yung mga ayuda, parang titignan ninyo, parang mga Because they are also, in the first place, they are already covered by the Omnibus Election Code, no? On what are prohibited election offenses. But since dumadami ho yung ganyan practice, sinisiguro namin na ayon lang sa intensyon ng batas ang paggamit ng itong they're mostly social welfare assistance, no? But if you see that they're being converted for purposes of getting preference or for those who are giving it out, bahagi ho yan ng aming trabaho sa COMELEC. may bago pa rin mga proposal sa gagawin mag-iipit. Opo. Sa paglabas ho namin, we're planning sometime first week of February na ilabas yung aming guidelines dyan. But definitely there will be prohibitions just like the AX, just like the TUPAD, on a certain amount of time prior to election day. And that is, for the others, it's 10 days prior to election day. So there will definitely also be a limitation 10 days prior to election. Because there has been an outcry that the ones who are giving this kind of assistance may also be using it for campaign purposes to ingratiate themselves in the public. And whether that is the intention or not, we want to avoid or prevent that kind of a perspective from the part of the public. So, to equalize the playing field, sinisiguro namin na at least as it approaches the election day itself, hindi mo magkaroon ng undue advantage kung nagbibigay ng ayuda. Mas mabigat po na penalties for those who will come up. Meron na rin, the penalties are still those that are stated in the election code, no? But what this does also is that it opens up the possibility that the commission may end up disqualifying, as we did in this past term, no? We ended up disqualifying, there was a governor that was disqualified among others, precisely because, I think two governors, precisely because of the involvement in this kind of ayuda violation. Ano yung mga specifics ito possible na bawal sa akin? For example, accepted supposedly dyan ang educational assistance, transportation assistance, cash, burial, medical. Definitely burial and medical, hindi ko namin ipagbabawalan. But you may decide that educational, cash, and transportation will be accepted from the purview. In fact, the Omnibus Election Code already prohibits the granting of transportation and cash the day before and on the day of the election itself. So if we expand that to 10 days, that's what we're reviewing in the Committee on Contribution. Bakit ba nung sislaw na yung mga e-wallets pag nabigay sa mga Yes, just like we did for the BSKE, and we recognize and acknowledge the cooperation of GCash, Paymaya, and other platforms. For a certain time, during the campaign period, there will not only be a prohibition, but there will also be ceilings. During BSKE, may ceiling po until 5,000 only. Above 5,000, makakakuha kayo ng window na sinasabing suspended muna yung access mo for that particular purpose. Sir, sorry, covered lang po ba ito sa mga nakaupo sa pwesto o pati po yung mga civilian like
may mga namimigay kasi ng ayuda, for example, mga vloggers, mga Hindi, sila naman, covered naman sila talaga na ay mga vloggers. may mga ayuda sila eh. Well, this is a regulation, of course, on what the government is doing because it's also an undue advantage. But dun sa mga vloggers and other private persons, covered din yung mga provisions already existing. I mean, may mga additional daw. May tanong may inquire. Ay, hindi, kaya pala ba? Ay, sobrang po natin ginagalang ang dating pulong maestrado natin. At well taken po yung lahat ng komento nila. Kaya lang po, sadyang hindi namin po talaga may iwasan kung talaga may mga TRO na mai-issue sa Comelec. Siguro po yung ang kadahilanan din na kaya may mga TRO dahil may mga desisyon ng Comelec. Kung walang desisyon sa Comelec, walang TRO ang Korte Suprema. At again, pinagmamalaki po namin na wala po kami pending cases patungkol sa nuisance, patungkol sa national at local na kandidato na may nuisance, kaya naman po yung mga cancellation ng candidacy ay unti-unti na po namin nare-resolve. So, again, kung may TRO man yung may pansamantalang remedyo, at hindi pa po yan ang pinal na desisyon ng Korte Suprema kung kami ba umutuso sa aming kapangyarihan o hindi. Madami na rin po pagkakataon, tiniaro kami ng Supreme Court. Pero sa bandang huli, nag-affirm ang Supreme Court sa desisyon ng Comelec. Ganun na po talaga. Kahit po ang Comelec, nag-i-issue kami ng mga TRO sa mga regional trial courts o sa mga korte na may hawak ng kaso habang pinag-aaralan kung tama ba o hindi yung kanilang ginawa. So yan po lang ang aming tamang sagot dyan. Yung po lahat ng mga komento na nakikita natin ay ating po tinatanggap ang lahat ng yan. Whether ito ay against sa amin o pabor sa amin, ang importante po, focus lang kami sa trabaho. Kasi sa bandang huli po, hindi dapat kami napapa-apekto, lalo pa kung negative ang kritisismo, dapat positive lang lagi ang approach namin sa mga ganyan. Kaya ako po kung ano po yung nagpinting at sa ibababa ng ano po yung sunod na Ang pag-uusapan muna namin yan, hindi muna tayo makakasagot sa ganyan. Kaya nga, nagpapasalamat tayo sa Korte Suprema dahil nagkapas sila ng piano na wala pa ang printing ng balota. Pero siyempre, maaari kasi mag-iba ang lahat kapag po nagsisimula na tayo na mag-imprenta ng balota. And with all due respect at hindi po ang purpose nila influensyahan ang disposisyon ng katalandanan ng Supreme Court. Sir, ito na ba yung last na reprinting o baka may chance man ulit na naman kasi may 13 petitions and 22 pa. 22 at saka 25. 22 at 25. So far, wala kami nakuha TRO sa mga party list. Halos 200 yun na hindi namin pinagbigyan. Wala naman po na-issue na TRO sa party list. Yan po, siyempre, yung kasagutan na talaga ay nakadepende sa ating kataas-taasang hukuman. Ngayon po, wag lang po sana ang national. Pagka kasi national, apektado po talaga yung printing namin. Pag local po, madali kami mag-adjust. Kasi kahit mag-reprint kami, doon lang po ang reprinting sa lugar na yon para doon sa pangalan na halimbawa idadagdag. Pag po talaga national, damay po kasi ang lahat. But again, ito ang commitment ng Comelec. Number 1 pa rin, respect the Supreme Court. Number 2, follow the directive of the Supreme Court. And number 3, allow all the TROs be implemented by the Comelec. Yan po muna ang parameters ng Comelec. Kung may pang-apat, saka na po natin yung pag-usapan. What does it mean? It mean to follow the rule of the Supreme Court. You will reprint again. Kung yan po ang pag-uutos sa atin at yan po ang kakailanganin, bakit ba hindi? Basta may sapat pang panahon. Again, sa puntong ito, yung panahon na ay naninipis na ng sobra. 3 linggo na po tayong medyo na-delay. At tama nga po, dapat nga, natatandaan ng lahat, ang printing po namin ay 3rd week pa dapat ang December. Nakapagsimula po kami, Enero na sa East, itong 2025. So na-delay na po kami para na ma-accommodate yung mga nagpa-file pa ng kaso sa Korte Suprema. So again, we will always respect and we will always give our respect and follow the Supreme Court. Yes po, and we are going to inform the Honorable Supreme Court that we are going to reprint the ballots, start the printing again by Saturday. We're going to write the Supreme Court through the Honorable Chief Justice by Friday on our effort to print again the ballots back to zero. Sir, may plan din na, aside from reprinting, sa kanong ito pa tayo choice ko. Nangyari yung ginawa niyo ng Comelec dati, dinify ng Comelec dati ang order directive ng Supreme Court. Ayaw po namin kami mga abogado na natin sa Comelec, sa kasalukuyan, majority po ay mga lawyers, kahit naman po yung non-lawyer. We do not want to defy
the Honorable Supreme Court. Hindi po magiging magandang panuntunan yun o basihan lagi o lagi sa future magiging president po yan. Hindi dapat. Talagang under a worst case scenario na siguro namin gagawin yun. But until today, we are going to abide by the Supreme Court. Very good. How do you Alam niyo po, hindi na po sapat ang panahon. And therefore, we will proceed at all costs by Saturday, regardless of of any developments. But we will, on a case-to-case basis, tingnan po natin yung developments in the near future. Sir, may chance ba ng additional printers from Mingo pag-request tayo? Yes, yung pong inaprubahan kanina, hindi po biro. Inaprubahan na po namin kanina, 4 na printing machines from the National Printing Office. Tapos, dineputize na po namin ng NPO para mas mabilis ang pagkilos natin. At meron po 2 machines mula po sa biro. So, all in all po, more or less, 6 na makina ang gagamitin po natin. Tandaan po ng lahat. Habang nag-iimprenta kami ng mga balota, nag-iimprenta rin po kami ng voters information sheets na ipamamahagi sa lahat ng mga kaliputante natin sa buong bansa. Sabay na po namin gagawin nun, although maaaring gawin po ang pag-iimprenta niyan sa labas ng NPO, pero sila rin po ang may-ari ng mismo printing machines na yun. Sir, kaya hapon lang nasa by grave abuse of discretion po ba na matatawag kasi na mag-include yung former Chief Justice. Ayun daw pong series of decisions ng Comelec, like grave abuse of discretion. Pagka po grave abuse of discretion, ang ibig sabihin is whimsical, despotic, hindi man lang kinukonsider ang batas, binayolate kahit existing jurisprudence. Kung error lang po ng judgment sa desisyon. Siyempre po lahat ng huwes sa Pilipinas, kung mali ang desisyon, ibig sabihin pa ba doon, whimsical, o kaya despotic, o kaya bordering on something which is highly illegal and unlawful. Kung nagkamali ng appreciation of facts, o nagkamali ng appreciation of law, maaari pong abuse of discretion yun. Pero hindi naman po lahat ng abuse of discretion ay grave. Ang sinasabi po, dapat grave abuse of discretion. Kung wrong interpretation of the law or wrong application of the facts and the evidence presented, it is not grave abuse of discretion. It may be an error in judgment, but not an error of jurisdiction. So, ring class na lang talaga. Yung sa Bulacan, sa mga people, parang na-disqualify sa acceptance of petition. Ako na po, napakatagal na nga po yun na hindi natin, nawala po opisyal ang barangay. At nagkaroon po tayo ng decision as early as last year para po sa disqualification ng mga nanalo sapagkat napatunayan, involved, engaged sila sa vote buying. At dahil po dyan, medyo hindi po napansin kaagad, ngayon pa lang namin na ipapatupad na may implement yung aming naging desisyon na tinatanggal o hindi pinapoproklama yung mga nanalo dahil sa issue ng vote buying. Kung kaya, doon po tayo pupunta ngayon doon sa mga sino ang mga kwalipikado na dapat paproklama o hindi sila. Hindi na sila makakaapila po. Dapat po nakapunta na sila sa Korte Suprema nung last year pa. So hindi po namin alam kung ano, sapagkat wala naman kami nakakuha ng TRO, yung ibig sabihin po, maaaring pumunta sila pero hindi sila napagbigyan sa pansamantalang revision. Sir, push ko lang ng konti pag-print sa labas ng NPO. Ang NPO kasi ay madaming facilities. Meron sila sa Clark, meron sila sa mga, kasi remember ang NPO ay isang government institution. So halimbawa, occupied yung lahat ng mga machines dahil may mga ng NPO, sa mismong NPO complex sa Quezon City, pwede nilang gamitin yung ibang facilities nila sa labas mismo ng NPO. Dahil total naman, yung mga ipiprint na yan, hindi naman accountable form. Yung voters information sheet ay hindi naman accountable form, so okay lang sa amin basta ma-print yun. At basta dapat, ang mag-print pa rin ay National Printing Office.